Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Noong mga huling araw ng paghahari ni Haring David, ang kanyang kaharian ay tahimik na nababalot ng tensyon. Sa gitna ng kamangha-manghang kasaysayan ng Israel, may isang pag-aalinlangang bumabalot sa kung sino ang papalit sa trono ng kanilang minamahal na hari. Si David, na naging simbolo ng katapangan at pananampalataya, ay matanda na at ang bayan ay naghahanap ng kasiguruhan kung sino ang susunod na mangunguna sa kanila. Nasa likod ng mga makapangyarihang pader ng palasyo, si Adonias, isa sa mga anak ni David, ay nag-aasam na maging hari. Sa kanyang pananaw, natural lang na siya ang sumunod sa trono, ngunit hindi ito ang plano ng Diyos. Isang gabi, tahimik na lumapit ang propetang si Nathan kay Bathsheba, ang ina ni Salom. Alam din natin ang panganib na dala ng mga ambisyon ni Adonias. Ang iyong anak, si Salom, ay ang pinili ng Diyos at ng iyong asawa upang maging susunod na hari, anya, binibigkas ang mga salitang puno ng alalahanin. Ngunit si Adonias ay kumikilos na para agawin ang trono. Nagulantang si Bathsheba sa narinig, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Kailangan nating kumilos bago maging huli ang lahat, sagot niya kay Nathan, habang binabalak ang hakbang na gagawin upang ipagtanggol ang karapatan ni Salom. Sa pagsikat ng araw, iniharap nila ang usapin kay Haring David. Malakas ang pagkapit ni Bathsheba sa kamay ni David, pinalalakas ang loob niya sa bawat salita. Mahal kong hari, hindi ba't ipinangako mo na ang anak nating si Salom ang mamumuno sa Israel pagkatapos mo? Ang boses niya ay puno ng pangungusap, ngunit may dalang determinasyon. Nang humarap si Nathan kay David, pinalakas nito ang usapan sa pamamagitan ng paalala sa pangako ng Diyos. Sa kabila ng kanyang kahinaan, tinipon ni David ang natitirang lakas upang ipahayag ang kanyang desisyon. Si Salom nang magiging hari ng Israel, matatag na wika ni David. Isinugo niya ang kanyang mga pinuno upang siguruhin na ang kanyang utos ay maisasagawa. Sa gitna ng masigabong tunog ng mga trompeta at sigawan ng bayan, iprinoklama si Salom bilang bagong hari ng Israel. Habang inaakyat ni Salom ng trono, damang-dama niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Mula sa likod ng kurtina ng makapal na palasyo, naririnig niya ang mga sigaw ng kanyang mga kababayan, ang kanilang pagbubunyi at pagsuporta sa kanyang bagong pamumuno. Sa bawat tunog ng tambol at bawat palakpak, ang puso ni Salom ay lumalakas ngunit nag-umapaw din sa kaba. Alam niyang ang Israel ay hindi lamang isang simpleng bayan, ito ang bayang pinili ng Diyos, at siya ang gagabay dito. Sa gabing iyon, sa kanyang silid, nagpatira pa si Salom sa harapan ng Diyos. Sa kanyang panalangin, nagpakumbaba siya, O Diyos ng aking Ama, bigyan mo ako ng karunungan. Gawin mo akong sapat na matalino at makatarungan upang maibigay ang nararapat sa iyong bayan. Tahimik siyang naghintay, umaasang maririnig ang tugon ng Diyos sa kanyang dalangin. Di naglaon, sa gitna ng kanyang katahimikan, naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Sa isang malumanay na tinig, nagsalita ang Diyos, Salom, ikaw ang pinili kong mamuno sa Israel. Ikaw ang tagapagpatuloy ng aking mga plano para sa aking bayan. Sundin mo ang aking mga utos, at ikaw ay pagpapalain ng kapayapaan at kasaganaan. Dahil sa pangakong iyon, napuno ng pag-asa si Salom. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang bagong tungkulin. Ang Diyos mismo ang kanyang gabay, ang kanyang lakas sa bawat hamon na haharapin niya bilang hari. Ngunit hindi nagtagal, kumalat ang balita ng koronasyon ni Salom sa buong kaharian. Sa kabilang dako ng palasyo, si Adonias, na may matinding hangaring maging hari, ay naginitngit sa galit. Sa isip niya, hindi makatarungan ang nangyari. Ako ang mas nakatatanda, bulong niya sa sarili, habang naglalakad-lakad sa kanyang silid. Ako ang may karapatan sa trono, hindi si Salom. Habang nag-aalab ang puot sa puso ni Adonias, nagplano siya ng palihim. Binalak niyang tipunin ang ilan sa mga pangunahing pinuno ng Israel upang magkaroon ng puwersang susuporta sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang katotohanang si Salom ang hinirang ng Diyos ay tila isang harang na hindi niya matatalo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang pagtanggap ng mga tao kay Salom bilang kanilang hari. Ang kanyang kabataan at kasigasigan ay nagbibigay sa kanila ng bagong pag-asa, at ang pangako ng Diyos ng kapayapaan ay umalingaw sa puso ng bawat Israelita. Sa ilalim ng pamumuno ni Salom, nagsimula ang isang bagong yugto para sa Israel, isang panahon ng kapayapaan at kasaganaan na pinangako ng Diyos kay David.
Sa pagtatapos ng kabanatang ito, sa pagdulog ni Salom sa kanyang tagapagligtas at sa tulong ng kanyang ina at ng propetang si Nathan, natagpuan niya ang kanyang daan tungo sa trono. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas malalaking hamon na kakaharapin niya bilang hari ng Israel. Pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa trono, unti-unti nang nararamdaman ni Salom ang bigat ng pamumuno sa isang kaharian. Sa kanyang kabataan, puno ng sigla ang kanyang pagkatao, ngunit alam niyang kailangan niyang higit pa roon upang maging isang makatarungan at mahusay na hari. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala niya ang mga hinaing at mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit ang hamon ng pagiging hari ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Isang gabi, sa tahimik na gabi ng bayan, lumakad si Salom patungo sa bayan ng Gibeon. Bitbit ang pag-asa sa kanyang puso, humarap siya sa altar ng Diyos upang mag-alay ng sakripisyo. Habang nasusunog ang kanyang handog, dumulog si Salom sa Panginoon, at sa kanyang puso ay bumukal ang isang dalangin. Diyos ng aking mga ninuno, bulong niya, ako'y isang batang walang karanasan. Ang kaharian na iyong ipinagkatiwala sa akin ay masyadong malawak at ang iyong bayan ay hindi mabilang. Bigyan mo ako ng karunungan upang aking magampanan ang aking tungkulin na may katarungan. Sa kanyang panaginip ng gabing iyon, narinig ni Salom ang tinig ng Diyos. Salom, wika ng tinig, ano ang iyong nais? Nag-alinlangan siya sa saglit, ngunit mabilis na nanumbalik ang kanyang diwa. Panginoon, ako'y nag-aalay ng aking puso sa iyo. Huwag mo akong bigyan ng kayamanan o kapangyarihan, kundi ang kakayahang magpasya ng tama at may hustisya. Bigyan mo ako ng karunungan upang makapaglingkod ako sa iyong bayan. At sa kanyang pagkamangha, sinabi ng Diyos, sapagkat hindi mo hiniling ang kayamanan o buhay ng iyong mga kaaway, kundi ang karunungan upang maghatol ng tama, ibibigay ko sa iyo ang iyong kahilingan. Magiging higit kang matalino kaysa sinuman na nabuhay o mabubuhay pa. Bukod dito, pagkakalooban kita ng kayamanan at karangalan na walang hari ang makakakamit. Kinabukasan, nagising si Salom na may panibagong lakas at pananabik. Alam niyang narinig ng Diyos ang kanyang kahilingan, at ipinagkaloob sa kanya ang isang biyaya na walang katulad. Ngunit hindi nagtagal, nagkaroon siya ng pagkakataong subukin ang kanyang bagong kakayahan. Isang araw, dalawang babae ang nagpunta sa kanyang harapan, humihingi ng katarungan. Nagdurugong puso nila habang hawak ng bawat isa ang sanggol na nasa gitna ng kanilang pagtatalo. Ang isa sa kanila ay may hawak ng bata, habang ang isa ay umiiyak na parang nawalan ng mahal sa buhay. Humakbang si Salom sa pagitan nila at tahimik na pinakinggan ang kanilang hinaing. Ang batang ito ay akin, sigaw ng unang babae. Kami ay magkasamang tumira at pareho kaming nanganak. Ngunit ang kanyang anak ay namatay sa gabi, at pinalitan niya ito ng aking anak habang ako'y natutulog. Tumugon ang pangalawang babae, hindi totoo yan. Ang anak mo ang namatay at ang batang ito ay akin. Tahimik na pinagmasdan ni Salom ang dalawang ina. Ramdam niya ang sakit ng bawat isa, ngunit alam niyang may isang paraan upang malaman ang katotohanan. Tumayo siya, at malakas na inutusan ang isa sa kanyang mga kawal, dalhin ang aking espada. Nagulat ang mga nakapaligid, ngunit wala siyang inindang pag-aalinlangan sa kanyang tingin. Hatiin ang sanggol sa dalawa, sabi ni Salom, at bigyan ng kalahati ang bawat isa sa inyo. Nagimbal ang unang babae at biglang tumili, huwag, Panginoon ko. Huwag mong patayin ang bata. Ibigay mo na lang siya sa kanya, ang sigaw niya, nanginginig ang kanyang boses habang nagpapakumbaba sa hari. Ngunit ang pangalawang babae ay walang pakundangan at sinabing, hatiin mo na lang ang bata para walang makakuha sa kanya. Sa kanyang pagkakaalam ng tunay na damdamin ng isang ina, ngumiti si Salom at itinuro ang unang babae. Ibigay sa kanya ang sanggol. Siya ang tunay na ina sapagkat siya ay handang magsakripisyo para sa kanyang anak. Ang mga tagapakinig ay nanatiling nakatulala, puno ng paghanga sa harap ng karunungan ng hari. Ang kwento ng kanyang desisyon ay kumalat sa bawat sulok ng Israel, at sa bawat bibig ay ang papuri sa katalinuhan ng kanilang bagong hari. Mula sa araw na iyon, si Salom ay kinilala hindi lamang bilang isang hari kundi bilang isang hukom na naglalakad kasama ang karunungan ng Diyos. Sa kabila ng kanyang kabataan, kinilala ng kanyang mga nasasakupan na tunay na nasa kanya ang kamay ng Diyos, at ang kanyang pamumuno ay hindi nakasalalay sa kayamanan o kapangyarihan kundi sa katarungan. Matapos makilala bilang isang hari na puno ng karunungan, sinimulan ni Salom ang kanyang pinakaasam na proyekto, ang pagtatayo ng templo para sa Panginoon.
Matagal nang ipinangarap ito ng kanyang ama na si David, ngunit dahil sa mga digmaan at dugo na dinala ni David sa kanyang kapanahunan, ang Diyos ay nagpasya na si Salom, ang kanyang anak na may kapayapaan sa puso, ang siyang magtatayo ng dakilang templo. Nang ipahayag ni Salom na ang kanyang layunin sa buong kaharian, umalingaw-ngaw ang mga palakpakan at hiyawan ng mga tao. Alam ng Israel na ang templo ay magiging sentro ng kanilang pananampalataya, isang lugar ng pagsamba na magpapatibay ng kanilang ugnayan sa Diyos. Mula sa mga bayan ng Israel at mula sa malalayong lugar, tumulong ang mga manggagawa. Ipinadala ni Salom ang mga mensahero sa Lebanon upang humingi ng mga pinakamahuhusay na kahoy ng sedro mula kay Hiram, ang hari ng Tiro, isang malapit na kaalyado. Ipagkakaloob ko sa iyo ang pinakamahusay na kahoy at ang pinakamahusay na manggagawa, sagot ni Hiram sa kanyang mensahe kay Salom. Ang kanilang kasunduan ay hindi lamang base sa kalakalan, kundi isang simbolo ng matibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang kaharian. Sa bawat araw ng konstruksyon, nagsimula ang gawain sa maagang umaga. Ang lupa ng Jerusalem ay nabalot ng ingay ng mga martilyo, mga lagare, at mga tinig ng mga manggagawa. Ginamit ang mga kahoy na sedro mula sa Lebanon, at ang mga minero ay humukay ng pinakamahuhusay na bato mula sa mga bundok ng Israel. Ang mga alinggaw-ngaw ng paggawaan ay parang musika na nagmumula sa ilalim ng lupa, tumutunog sa mga libis at sa mga burol ng buong kaharian. Sa kalagitnaan ng proyekto, binisita ni Salom ang lugar ng konstruksyon. Habang naglalakad siya sa paligid, kasama ang kanyang mga pinuno, nakita niya ang mga ukit sa bato at ang mga pader na unti-unting tumataas. Ang bawat detalye ay nasusuri niya ng mabuti. Isa sa mga manggagawa ay lumapit sa kanya at nagsabi, "Mahal na hari, ang bawat bato, bawat piraso ng kahoy, ay inukit at inayos ng may paggalang sa Diyos na ating pinaglilingkuran." Lumapit si Salom at marahang hinaplos ang makinis na ibabaw ng bato. "Lahat ng ito ay para sa Panginoon," bulong niya. "Hindi para sa atin, kundi para sa Kanya na nagbigay ng lahat ng bagay." Ang templong ito ay hindi lamang simpleng gusali para kay Salom, ito ay isang pangakong matagal na niyang pinanghawakan sa kanyang puso. Alam niya na ang templo ay magsisilbing tahanan ng Diyos sa gitna ng Israel, isang lugar kung saan ang mga tao ay makakalapit sa may kapal. Paglipas ng ilang taon, natapos na rin ang pagtatayo ng templo. Sa araw ng pagpapasinaya, nagtipon ang buong bayan. Ang mga pari ay pumasok sa templo na dala ang kaban ng tipan, ang pinakabanal na bagay sa Israel, bilang simbolo ng presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Sa pagpasok ng kaban, bumaba ang ulap ng kaluwalhasyan ng Diyos at napuno ang templo ng liwanag at presensya ng may kapal. Tumigil ang bawat isa at huminto ang bawat tinig habang ang mga tao ay nakatingala sa himpapawid. Sa harapan ng kanyang mga nasasakupan, lumuhod si Salom at binigkas ang kanyang panalangin, "O Panginoon, Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad mo, sa langit o sa lupa. Panatilihin mo ang iyong pangako sa amin, ang iyong bayan. Naway maging tahanan mo ang templong ito, at ang aming mga panalangin ay makarating sa iyong pandinig." Nangingilid ang luha ng ilan sa mga tao habang nakikinig sa kanyang taimtim na panalangin. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat at pagsuko. Sa kanyang mga huling salita, idinagdag niya, "Kung kami man ay magkakasala laban sa iyo at magbalik loob kami sa lugar na ito, dinggin mo kami, Panginoon. Pagpalain mo ang Israel." Matapos ang panalangin, nag-alay si Salom ng maraming sakripisyo para sa Diyos, tanda ng kanyang pagpapakumbaba at pasasalamat. Ang usok ng mga sakripisyo ay umakyat sa kalangitan, at ang mga tao ay nagdiwang ng may awit at sayaw. Ang templo ay naging simbolo ng pagsasama-sama ng buong bayan ng Israel, hindi lamang bilang isang nasyon, kundi bilang mga taong nagkakaisa sa pananampalataya. Mula sa araw na iyon, ang templo ay naging sentro ng kanilang pananampalataya at kultura. Sa bawat sulok ng Israel, ang pangalan ni Salom ay kinilala hindi lamang bilang hari kundi bilang isang leader na nag-alay ng kanyang puso para sa Panginoon at sa kanyang bayan. Pagkaraan ng ilang taon ng kasaganaan at kapayapaan, ang pangalan ni Haring Salom ay umalingaw-ngaw sa mga kalapit na kaharian. Mula sa silangan hanggang kanluran, naririnig ang mga kwento ng kanyang walang kapantay na karunungan, kayamanan, at ang kamangha-manghang templo sa Jerusalem. Ang balita ng kanyang kahusayan sa pamumuno ay nakarating hanggang sa malalayong lupain, at isa sa mga narinig ng mga kwentong ito ay ang Reyna ng Sheba, isang makapangyarihang monarka mula sa timog. Ang Reyna ng Sheba ay kilala sa kanyang kagandahan, kayamanan, at talino.
Ngunit higit sa lahat, siya ay isang matalinong tagapagpasya na nasanay sa pagkuha ng impormasyon at pag-aanalisa. Isang araw, matapos marinig ang labis na papuri kay Salom, napagpasyahan niyang personal na pumunta sa Jerusalem upang subukin ang sinasabing karunungan ng hari ng Israel. Tignan natin, anya sa kanyang sarili, kung totoo ang lahat ng sinasabi tungkol sa haring ito. Naglakbay ang reyna ng Sheba kasama ang kanyang marangyang karwahe, dala ang isang karavan na puno ng mga regalo, ginto, mga mamahaling bato, at mga bihirang pampalasa. Habang papalapit siya sa Jerusalem, ang kanyang karavan ay naging usap-usapan ng bayan. Ang mga tao ay nagsilabas upang makita ang makapangyarihang dayuhan, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa karwahe ng reyna, puno ng kagandahan at karangyaan. Pagdating sa palasyo ni Salom, tinanggap siya ng hari ng may buong galang at pagpapakumbaba. Maligayang pagdating, reyna ng Sheba, sabi ni Salom na may ngiti sa kanyang mga labi. Ikaw ay aming panauhin sa lupain ng Israel. Tumango ang reyna, naglalakad ng may dignidad at kagalang-galang na anyo. Narinig ko ang iyong karunungan at kayamanan mula sa malayo, sabi niya habang tinitingnan ang palasyo. Ngunit nais kong malaman kung totoo ang mga kwento. Sasabihin kong ako'y naririto upang subukin ang iyong kaalaman, Haring Salom. Sa kanyang ngiti at mahinahong tinig, tinanggap ni Salom ang hamon. Ako'y iyong lingkod, mahal na reyna. Tanungin mo ako ng ayon sa iyong kagustuhan. At nagsimula ang pagsubok ng reyna ng Sheba. Nagpakawala siya ng mga mahihirap at malalalim na katanungan tungkol sa politika, filosofiya, pananampalataya, at kalikasan. Sa bawat tanong na ibinato niya, si Salom ay nagbigay ng mga kasagutan na hindi lamang masusi at tama kundi puno ng kasanayan at kasinupan na tila nagbigay liwanag sa bawat katanungan. Hindi siya nag-alinlangan kahit sa pinakamahihirap na suliranin, at sa bawat sagot niya, lalong napahanga ang reyna. Isang gabi, habang sila ay nag-uusap sa isang pribadong silid ng palasyo, tumingin ang reyna ng Sheba kay Salom at sinabi, "Hindi ko akalaing mayroon palang taong may karunungang tulad mo, Haring Salom. Ang mga kwento tungkol sa iyo ay hindi kayang ilarawan ang tunay na lawak ng iyong kaalaman." Tinignan siya ni Salom at nagwika, "Ang karunungan ay biyaya ng Diyos. Hindi ito sa akin lamang, kundi para sa lahat ng Israel, upang maipakita ang kagandahang loob ng Panginoon sa kanyang bayan." Tahimik na nakinig ang reyna, at sa kanyang mga mata ay makikita ang respeto at paghanga. Alam niyang ang kanyang pagbisita ay nagbuka sa kanya ng mas malalim na pananaw tungkol sa Diyos ng Israel, at sa taong nakaupo sa trono ng Israel. Bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan, ang reyna ng Sheba ay nag-alay ng mga bihirang pampalasa, ginto, at mga hiyas kay Salom na tinanggap naman ng hari ng may pasasalamat. Nagbigay rin siya ng ilang mga regalo sa reyna, mga mamahaling kasangkapan, at mga likhang sining mula sa Israel na simbolo ng kanilang kultura at pananampalataya. Habang nagtatapos ang kanyang pagbisita, lumapit ang reyna kay Salom at nagwika, "Tunay ngang pinagpalakan ng iyong Diyos. Haring Salom, umaasa akong ang ating mga bayan ay mananatiling magkaalyado, na magkaisa tayo sa kapayapaan at pagkakaibigan." Nakangiting tumugon si Salom, "Mahal na reyna, ang ating ugnayan ay isang biyaya mula sa Diyos. Hangad ko na ang Israel at Sheba ay manatiling magkaugnay sa paggalang at kapayapaan. Naway biyayaan ka rin ng iyong sariling mga tagumpay sa iyong kaharian." Nang umalis ang reyna ng Sheba, ang mga tao sa Israel ay nagtipon upang makita ang kanyang karavan na papaalis. Iniwan niya ang Israel na puno ng mas mataas na paggalang sa karunungan at kabutihan ng kanilang hari. At sa bawat sulok ng kaharian, pinag-usapan ng mga tao ang pakikipagtagpo ni Salom sa makapangyarihang reyna mula sa timog. Ang kanyang karunungan at kaalaman ay muling pinatibay sa harap ng bayan, at ang kanyang pangalan ay patuloy na umalingaw sa mga kalapit na bansa. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, nakikita natin ang kahalagahan ng karunungan hindi lamang bilang isang personal na biyaya kundi bilang isang tulay na nag-ugnay sa mga tao at mga bansa. Sa bawat hamon at sa bawat tagumpay, pinapakita ni Salom ang kanyang debosyon sa Diyos at sa kanyang bayan, patuloy na pinapatatag ang kapayapaan at ugnayan ng Israel sa ibang mga kaharian. Habang patuloy na lumalawak ang kasikatan ni Haring Salom at ang kanyang kapangyarihan, unti-unti ring dumarating ang mga hamon na magiging pagsubok sa kanyang pananampalataya at katatagan bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga tagumpay sa mga larangan ng diplomasya at pamumuno ay nagdala sa kanya ng mas maraming atensyon mula sa iba't ibang kaharian. Ang mga hari at reyna mula sa malalayong lupain ay nagnais makipagkaibigan at bumuo ng mga alyansa sa Israel sa pamamagitan ng kasalan.
Sa bawat panibagong alyansa, nadadala si Salome sa tukso ng mga kasalan sa mga prinsesang banyaga. Sa una, ang mga kasal na ito ay bahagi lamang ng kanyang estratehiya upang mas mapatatag ang kapayapaan at kalakalan sa rehiyon. Subalit, ang kanyang kagustuhang magpatuloy ng kapayapaan at pagkakaibigan sa mga ibang kaharian ay humantong sa pag-aasawa sa mga prinsesang hindi sumasamba sa Diyos ng Israel. Ang kanyang unang asawang dayuhan ay mula sa Ehipto, ang prinsesa ng Faraon. Sa umpisa, tila wala itong panganib. Naging magiliw si Salome sa prinsesa at ipinakita niya ang kagandahang loob ng Israel. Ngunit habang dumarami ang kanyang mga asawa mula sa Moab, Ammon, Edom, Sidon at iba pang bayan, ang kanyang puso ay unti-unting naliligaw. Ang mga prinsesa ay nagdala ng kani-kanilang kultura at pananampalataya, at sa paglipas ng panahon, nadala si Salome sa kanilang mga gawain. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo sa kanyang silid, nakaramdam ng kalungkutan si Salome. Sa kanyang harapan ay ang mga magagarang kasangkapan at mga yaman na naipon sa buong kaharian, subalit tila may kulang sa kanyang puso. Sa kanyang kaisipan, naririnig niya ang mga bulong mula sa kanyang mga asawang dayuhan. Haring Salome, bakit hindi ka sumubok sumamba sa aming mga Diyos? Sila rin ay nagdadala ng kasaganaan sa amin, bulong ng isa sa kanyang mga asawa, na nagbigay ng maliit na estatwa ng Diyos ng kanilang bayan. Nag-atubiling tinignan ni Salome ng estatwa, ang kanyang isipan ay naguguluhan. Minsan, naguguluhan siya kung bakit siya nagpakasal sa napakaraming babae mula sa ibang mga kultura at relihiyon. Subalit sa kabila ng kanyang pagdududa, unti-unti niyang ipinahintulot ang kanilang mga kahilingan upang hindi sila masaktan. Ang pagtutol na nasa kanyang puso ay humina sa bawat hakbang na kanyang ginawa papalayo sa pananampalatayang itinuro ng kanyang ama na si David. Nagsimula siyang magtayo ng mga templo para sa mga Diyos ng kanyang mga asawa sa labas ng Jerusalem. Kahit na alam niyang labag ito sa kautusan ng Diyos, hindi siya tumutol. Sa halip, nilagyan niya ng mga altar at mga rebulto ng mga banyagang Diyos sa paligid ng kanyang kaharian. Sa kanyang sariling mga mata, nakikita niyang naliligaw siya, ngunit pinipilit niyang itago ang kanyang pagsuway sa Diyos. Naniniwala na ito ay isang maliit na kapalit para sa pagkakaroon ng kapayapaan sa kanyang mga banyagang asawa. Minsan, dinalaw siya ng isa sa kanyang matatapat na tagapayo na may dalang mensahe ng babala. Mahal na hari, sabi ng tagapayo, ang Israel ay nagtatamasa ng kasaganaan at kapayapaan, ngunit nakikita ng Diyos ang iyong puso. Ang iyong mga gawa ay nakakalimutan na siya ang tunay na dahilan ng ating mga tagumpay. Ikaw ay binigyan ng Diyos ng karunungan, ngunit sa iyong mga desisyon ngayon, ikaw ay nagpapalayo sa Kanya. Ang mga salita ng tagapayo ay tumama sa puso ni Salome, ngunit sa kabila ng kanyang kaalaman, hindi niya kayang bumalik. Ang kapangyarihan, yaman, at aliw ng kanyang mga asawa ay naging mas matimbang sa kanyang mga mata. Bawat pag-ikot ng mga araw, lalo siyang nahuhulog sa patibong ng kapangyarihan at mga banyagang impluensya, at ang kanyang puso ay unti-unting nagiging bato. Sa bawat pagdating ng isang bagong prinsesa o asawa, nadaragdagan ang mga banyagang templo at altar sa kanyang kaharian. Ang mga Israelita ay naguguluhan sa mga pagbabagong ito, ngunit walang nagsalita laban sa kanilang hari. Si Salome, ang hari na dating kilala sa kanyang karunungan at pagsunod sa Diyos, ay ngayon napalibutan ng mga bagay na naglalayo sa kanya sa Diyos na nagbigay sa kanya ng lahat ng kanyang tinatamasa. Habang patuloy na dumadaan ang mga taon, ang puso ni Salome ay patuloy na naliligaw. Ang dating matuwid at makadiyos na hari ay unti-unting nagiging bulag sa mga utos ng Panginoon. Ang kanyang kasikatan at kayamanan, na minsang ginamit niya upang parangalan ang Diyos, ngayon ay nagiging sanhi ng kanyang paglayo sa Kanya. Sa bawat araw, ang mga banyagang Diyos at mga altar ay nadaragdagan sa Israel. Sa mga burol sa labas ng Jerusalem, itinayo ang mga dambana para kina Astarot, Milcom, Chemos, at Molech, mga Diyos ng mga banyagang bayan. Ang kanyang mga asawa ay nagsasagawa ng mga ritual para sa kanilang mga Diyos, at si Salome, na dati may matatag na pananampalataya, ay nagsimulang makibahagi sa kanilang mga gawain. Isang araw, habang naglalakad si Salome sa mga burol kasama ang isa sa kanyang mga prinsesang asawa, tumigil siya sa harap ng isang altar na itinayo para kay Astarot. Ang prinsesa ay lumapit sa kanya, kinuha ang kanyang kamay, at hiniling, "Mahal kong hari, ipakita mo naman ang iyong suporta sa aking pananampalataya. Samahan mo ako sa ritual para kay Astarot." Hindi makatingin ng diretsyo si Salome, ngunit sa halip na tumanggi, pumayag siya.
Habang nagaganap ang ritual, naramdaman niyang bumigat ang kanyang puso, ngunit pinilit niyang isantabi ang kanyang pagdududa. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, ito ay para sa kapayapaan ng Israel. Isa itong maliit na kapalit para sa isang malaking kapayapaan. Ngunit ang imaliit na pagsuway na ito ay nagbunga ng mas malaking suliranin. Ang kanyang pagtanggap sa mga banyagang Diyos ay nagdulot ng pagkalito at pag-aalangan sa kanyang mga nasasakupan. Ang mga Israelita, na minsang tapat sa Diyos ng Israel, ay nag-umpisa ng magduda sa kanilang pananampalataya. Iniisip na marahil ay katulad ng kanilang hari, dapat din silang magbigay galang sa ibang mga Diyos. Isang gabi, dumating ang isa sa matatandang pari sa kanyang harapan, puno ng kabigatan ang mukha. Mahal na hari, ang mga Diyos ng ibang bayan ay walang lugar dito sa Israel. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang Diyos ng iyong amang si David, ay nagbabala laban sa pagsamba sa mga idolo. Kung magpapatuloy ka sa ganito, ikaw at ang buong Israel ay maaaring mawalan ng kanyang pabor. Tumalikod si Salom, iniwasan ang tingin ng pari. Sa kanyang puso, alam niya na ang sinabi ng pari ay totoo, ngunit wala siyang lakas na humarap sa sarili niyang kahinaan. Aking bayan ang nagiging maayos, payapa, at masagana, wika niya sa sarili, at kung kinakailangang tanggapin ko ang mga Diyos ng ibang bayan upang mapanatili ito, gagawin ko. Sa mga sumunod na taon, ang kasaganahan ng Israel ay dahan-dahang nagsimulang maglaho. Lumitaw ang mga hamon mula sa loob at labas ng kaharian. Ang mga kalaban ni Salom, na dati hindi makapangahas na hamunin siya, ay nagsimulang magkaisa at magplano laban sa Israel. Si Jeroboam, isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang opisyal, ay tahimik na nagplano ng paghihimagsik, habang ang mga dating kaalyado ay nagpakita ng pagkakahiwalay. Isang araw, dumating ang isang balita kay Salom na si Jeroboam ay umalis sa Israel at nagtatago upang mag-ipon ng mga tao laban sa kanya. Sa gitna ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, si Salom ay nakaramdam ng takot na matagal nang hindi niya nararanasan. Nagsimulang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang babala ng Diyos na ibinigay sa kanyang ama, na ang pagsuway ay may kapalit. At isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa kanyang silid, naramdaman niya ang malamig na presensya ng Diyos, ngunit hindi ito ang mainit na presensya na dati niyang naramdaman. Sa halip, ito ay isang presensya ng babala. Sa kanyang isipan, narinig niya ang isang tinig, Salom, ikaw ay lumihis ng landas. Pinili kita upang maging hari at pagpalain ang Israel, ngunit sa iyong pagsuway, tinanggal mo ang aking pagpapala. Sa iyong kamatayan, hahatiin ko ang iyong kaharian. Dumagundong sa puso ni Salom ang mga salitang iyon, ngunit hindi na niya magawang bumalik sa dating siya. Sa kanyang pagkabulag sa tukso at kanyang pagpapalagay na ang kapayapaan, ay nakasalalay sa kanyang mga kasalan at alyansa, nakalimutan niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At ang puot ng Diyos ay bumagsak sa Israel, isang hudyat ng darating na pagkawasak ng kanyang dinastya. Habang patuloy na lumilipas ang mga taon, nararamdaman ni Salom ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang kaharian. Ang Israel, na minsang naging maunlad at matatag sa ilalim ng kanyang pamumuno, ngayon ay nababalot ng kaguluhan at kawalang katiyakan. Ang mga dayuhang Diyos at mga altar na ipinahintulot niyang itayo ay nagdulot ng pagkalito sa mga Israelita, at ang dating solidong pananampalataya ng kanyang bayan ay naging marupok. Hindi lamang sa loob ng kanyang kaharian nagkaroon ng kaguluhan, pati na rin sa labas, ang mga kalaban ng Israel ay nagsimulang magtipon-tipon, lumalakas ang kanilang loob sa kahinaan na nararamdaman nila kay Salom. Isa sa mga matalik niyang opisyal, si Jeroboam, ay tahimik na nagplano ng isang paghihimagsik. Noong una, si Jeroboam ay isang tapat na tagapaglingkod, ngunit nakita niya ang kahinaan at mga maling desisyon ng kanyang hari. Nakita niyang ang bayan ay nangangailangan ng isang leader na hindi matatakot magbalik loob sa Diyos ng Israel. Isang gabi, habang tahimik na naglalakad si Jeroboam sa kanyang nayon, lumapit sa kanya ang isang propetang nagngangalang Ahaz. Sa ilalim ng mga bituin, kinuha ni Ahaz ang kanyang balabal at pinunit ito sa 12 piraso. Jeroboam, sabi ng propeta, iniabot sa kanya ang 10 sa mga piraso. Ang Diyos ng Israel ay nagsabi, aking aalisin ang kaharian mula sa angkan ni Salom at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi ng Israel. Ngunit hindi ko ito gagawin sa panahon ng kanyang pamumuno, maghihintay ako hanggang sa kanyang kamatayan, upang igalang ang pangako ko kay David. Nanginig si Jeroboam sa kanyang narinig. Alam niyang ang kanyang hakbangin ay hindi lamang laban kay Salom, kundi laban sa isang pamahalaang itinayo ng Diyos. Ngunit naramdaman niya ang katuparan ng salita ng Diyos sa kanyang puso.
Sa araw na yon, naging malinaw sa kanya ang kanyang misyon, ang gabayan ang Israel pabalik sa kanilang pananampalataya. Samantala, sa palasyo, si Salom ay tuluyang nalugmok sa pag-aalala. Alam niyang ang pabor ng Diyos ay matagal nang nawala sa kanya, ngunit hindi niya magawang baguhin ang kanyang landas. Nakatingin siya sa mga templong itinayo niya para sa mga banyagang Diyos, na parang ito ay mga multong naglalaro sa kanyang isip. Ang kanyang mga gabi ay napuno ng bangungot, mga panaginip kung saan nakikita niyang nagiging abo ang kanyang kaharian, mga tinig ng mga Israelitang umiiyak sa dilim. Isang araw, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang mga espiya. Si Jeroboam, ang kanyang matapat na opisyal, ay nagbabalak ng isang paghihimagsik. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga tauhan. Kahit na siya ay nasa trono, naramdaman niyang siya ay nag-iisa, walang kasama, walang tunay na suporta mula sa kanyang mga nasasakupan. Nang gabing iyon, dumulog siya sa Diyos, ang Diyos na minsang nagbigay sa kanya ng kayaman at karunungan. Ngunit hindi na siya nakaramdam ng presensya tulad noong una. Sa halip, ang katahimikan ay naging masakit, nagpapakaba ng kanyang puso. Panginoon, ako ba'y talagang nawalan na ng iyong awa? Tanong niya, ngunit walang tugon ang bumalik. Ramdam niyang ang kanyang mga kasalanan ay naging hadlang sa pagitan nila ng Diyos, at ang pagsuway niya ay tuluyan ng naglayo sa kanya mula sa kanyang may kapal. Sa mga sumunod na araw, si Salom ay napilitang humarap sa kanyang sariling kahinaan at pagkakamali. Alam niyang ang mga ito ay bunga ng kanyang sariling pagpapabaya at pagtalikod sa Diyos. Ang mga tao ay nagdududa na sa kanya, at sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nawawalan ng kapangyarihan. Ang mga Israelita, na minsang nagtatamasa ng kasaganaan at kapayapaan, ngayon ay nagiging maramdamin at nagiging bukas sa paghihimagsik. At sa kabila ng lahat ng kanyang kayaman at kapangyarihan, natutunan ni Salom ang isang masakit na aral, na ang tunay na kalakasan ng isang hari ay hindi nakasalalay sa kanyang mga yaman o alyansa, kundi sa kanyang pagsunod at katapatan sa Diyos. Ngunit huli na ang lahat, ang kanyang mga desisyon ay nagkaroon ng mabigat na bunga, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong bayan ng Israel. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, natutunan natin ang mapait na resulta ng mga maling desisyon ni Salom. Ang Israel ay unti-unting humihina, at ang minsang makapangyarihang kaharian ay nasa bingit ng pagkahati. Sa bawat pagtalikod ni Salom sa Diyos, lalo siyang nawawalan ng kontrol, at ang galit ng Diyos ay hindi na maiiwasan. Ang kabanatang ito ay nagsisilbing paalala na ang pagsuway sa Diyos ay may mga kahihinatnan na umaabot hindi lamang sa isang tao, kundi sa buong bayan at henerasyon. Sa kanyang mga huling araw, si Salom ay tila isang anino ng dating dakilang hari na minsan siyang kinilala. Ang kanyang katawan ay humina, ang kanyang isip ay puno ng panghihinayang, at ang kanyang kaluluwa ay nababalot ng mabigat na pasaning dulot ng mga maling desisyon. Ang Israel, ang bayan na minsang naging simbolo ng kapayapaan at kasaganaan sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay ngayon nababalot ng kaguluhan at hinanakit. Habang siya ay nakahiga sa kanyang silid, tahimik niyang binalikan ang kanyang buhay. Ang kanyang mga tagumpay, ang templo ng Jerusalem, ang kanyang karunungan, ang mga alyansang itinaguyod niya, lahat ng ito ay ngayon tila nawawalan ng halaga sa kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang kanyang pagtalikod sa Diyos ay ang naging ugat ng lahat ng kanyang kabiguan. Panginoon, bakit ako lumayo sa iyo? Bulong niya sa kanyang sarili, ngunit sa kanyang puso ay alam niya ang sagot. Ang kanyang ambisyon, ang kanyang pagnanasa para sa kapayapaan sa anumang paraan, at ang kanyang pagpapalagay na ang kapangyarihan ay magdudulot ng kasiyahan, ang lahat ng ito ay naging mga patibong na naglayo sa kanya mula sa Diyos. Sa huling mga sandali ng kanyang buhay, tinawag niya ang kanyang anak na si Roboam. Bagaman alam niyang hindi magiging madali para kay Roboam ang pamumuno sa isang kahariang ngayon ay nahahati at naguguluhan, iniabot niya ang kanyang mga huling salita sa kanyang anak. Roboam, wika niya, mahina ngunit puno ng damdamin, ang pagiging hari ay isang tungkulin, hindi isang karangalan. Maging matapat ka sa Diyos ng ating mga ninuno, at pangalagaan ang bayan ng may katarungan. Huwag mong hayaan na ang mga pagkakamali ko ay maging dahilan ng iyong pagbagsak. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Salom na ang kanyang mga pagkakamali ay nagdulot na ng malaking pinsala sa kanyang kaharian. Alam niyang si Roboam ay haharap sa isang kahariang hindi nabuo at isang bayan na naghahati-hati. Sa kanyang huling hininga, isang bigat ng panghihinayang ang bumalot kay Salom, at siya'y nagpahinga sa piling ng kanyang mga ninuno, iniwan ang isang kahariang nasa bingit ng pagkakawatak-watak. Matapos ang kamatayan ni Salom, si Roboam ang pumalit sa trono.
Subalit, halos agad na nagkaalitan ang mga tao sa kanyang pamumuno. Ang mga tao mula sa Hilaga, na pinaunahan ni Jeroboam, ay humiling kay Roboam na magpakita ng mas mahinahong pamumuno at bawasan ang pasanin ng mga buwis na ipinataw ni Salom. Ngunit si Roboam, sa halip na makinig, ay nagpapakita ng katigasan at pinalala pa ang mga batas ng kanyang ama. Ang kanyang desisyon ay nagpabigat sa pasanin ng bayan, at sa halip na pagkakaisa, nagkaroon ng matinding hinanakit sa kanyang pamumuno. Dahil dito, naghimagsik ang 10 lipi ng Israel at pinili nilang sumunod kay Jeroboam, ang dating opisyal na pinili ni Ahaz na magiging pinuno ng Hilagang Kaharian. Sa ilalim ng pamumuno ni Jeroboam, ang hilagang bahagi ng Israel ay nagtatag ng kanilang sariling kaharian na kilala bilang Israel. Samantala, si Roboam ay nanatiling hari sa timog, sa kahariang binubuo lamang ng mga lipi ng Juda at Benjamin na mula noon ay tinawag na Juda. Ang minsang pinag-isang kaharian ni Salom ay nahati sa dalawa, Israel sa hilaga at Juda sa timog. Ang pagkakahati na ito ay hindi lamang isang politikal na kaganapan, kundi isang espiritual na pahiwatig ng mga kahihinatnan ng pagsuway ni Salom. Ang mga dating magkakapatid sa pananampalataya ay ngayon ay nahahati at may kanya-kanyang pamunuan. Ang kasaysayan ng Israel ay nagkaroon ng bagong landas na puno ng mga sigalot at mga digmaan. Sa bawat henerasyon, ang mga Israelita ay muling binalikan ang mga kwento ni Salom, ang kanyang karunungan, ang kanyang mga tagumpay, at ang kanyang mga pagkukulang. Ang kanyang buhay ay naging paalala ng mga panganib ng paglayo sa Diyos at ang halaga ng katapatan at pagsunod. Ang kanyang templo ay nanatiling simbolo ng kanyang kadakilaan, ngunit ang kanyang pamana ay napuno rin ng mga aral mula sa kanyang mga pagkakamali. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, nasaksihan natin ang pagwawakas ng isang dakilang kaharian na nahati dahil sa mga pagkakamali ng isang hari na lumihis ng landas. Si Salom, na nagsimula sa kanyang paghahari na puno ng karunungan at pagpapala mula sa Diyos, ay nagtapos na may mabigat na pananagutan sa paghati ng Israel. Ang kwento ng kanyang buhay ay isang paalala na ang tunay na kalakasan ng isang pinuno ay hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagsunod at katapatan sa Diyos. Ang kasaysayan ni Salom ay isang makapangyarihang halimbawa ng mga implikasyon ng mga desisyon ng isang leader na umaabot sa buong bayan at sa mga henerasyon. Sa bawat panahon, ang kanyang kwento ay nagbibigay ng aral ng pananampalataya, pagpipigil sa sarili, at ang tunay na halaga ng pagkakaisa sa ilalim ng isang Diyos na tapat. Ang kwento ni Haring Salom ay hindi nagtatapos sa kanyang kamatayan, sapagkat ang kanyang mga desisyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng Israel at sa puso ng kanyang bayan. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng kamangha-manghang karunungan, dakilang tagumpay, ngunit sa huli, isang trahedyang bunga ng paglayo sa Diyos. Ang buhay ni Salom ay nagsimula sa isang pangako, isang batang hari na nagpasakop sa Diyos at humiling ng karunungan sa halip na kayamanan o kapangyarihan. Ang kanyang kahilingan ay pinagpala at naging isa siyang huwaran ng makatarungan at marunong na pinuno. Mula sa mga nasusulat na batas hanggang sa mga kasabihan na naging bahagi ng kasaysayan, iniwan ni Salom ang mga aral na nagpapatibay sa pananampalataya ng kanyang bayan. Ngunit ang kanyang pamumuno ay hindi rin ligtas sa tukso ng kapangyarihan. Sa kanyang pagnanais na palakasin ang kanyang kaharian at panatilihin ang kapayapaan, nahulog si Salom sa kasalanan ng paglabag sa utos ng Diyos. Nagpatayo siya ng mga dambana para sa mga banyagang Diyos, at sa kanyang mga huling taon, unti-unti siyang nalayo sa kanyang pananampalataya. Mga aral na makikita sa buhay ni Salom. Ang halaga ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa pagsisimula ng kanyang pamumuno, si Salom ay kilala sa kanyang pagsasakripisyo at matinding pananampalataya. Sa kanyang kababaang loob at pag-asa sa Diyos, nakamit niya ang karunungang kinikilala ng buong mundo. Ito ay isang paalala sa atin na ang karunungan at gabay ng Diyos ay dapat nating hilingin at panghawakan, lalo na sa mahihirap na desisyon. Ang mga tukso ng kapangyarihan at kayamanan. Habang lumalago ang kapangyarihan at kayamanan ni Salom, nakaranas siya ng matinding tukso. Ang kanyang pagpapalagay na ang kanyang tagumpay ay bunga ng kanyang sariling kakayahan ay naglayo sa kanya sa tunay na mapagkukunan ng kanyang tagumpay, ang Diyos. Ang aral dito ay ang ating mga yaman at kapangyarihan ay maaaring maging sanhi ng ating pagkaligaw kung hindi natin inatang manatiling nakaugat sa pananampalataya. Ang epekto ng pagsuway at pagpili ng maling landas. Sa pagtatayo ng mga altar para sa mga banyagang Diyos, si Salom ay nagbigay ng halimbawa ng pagsuway na sa huli ay nagbunga ng pagkahati ng kaharian.
Ang bawat desisyon ay may kaakibat na epekto hindi lamang sa isang tao kundi sa buong bayan. Ang pagsuway sa Diyos, kahit na sa anyo ng maliliit na kompromiso, ay may kakayahang magdulot ng pangmatagalang pinsala. Ang pamana ng karunungan at kaalaman. Bagaman natapos ang pamumuno ni Salom sa trahedya, ang kanyang mga aral sa anyo ng mga kasabihan at aklat ng karunungan ay nananatiling bahagi ng kasaysayan ng Israel. Ang kanyang mga nasulat ay nagsisilbing paalala sa bawat henerasyon ng halaga ng karunungan at ng pagpili sa mabuti at matuwid na daan. Ang templo na kanyang itinayo sa Jerusalem ay nanatiling simbolo ng kanyang pamana at pag-asa na inalay niya sa Diyos. Bagaman nagkamali siya sa huli, ang kanyang mga pagsisikap na maglingkod sa Diyos noong kanyang kabataan ay hindi nakakalimutan. Ang kanyang buhay ay isang paalala ng kabutihan ng Diyos sa mga tapat at isang babala sa mga naiiwala ang kanilang pananampalataya. Sa bawat panahon, ang kasaysayan ni Salom ay nagbibigay sa atin ng malalim na aral na ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa yaman, kapangyarihan, o kasikatan, kundi sa pananatili sa kalooban ng Diyos. Ang kwento ni Salom ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin na manatiling tapat, kahit gaano pa kalaki ang tagumpay o pagsubok na ating kaharapin, sapagkat sa huli, ang ating mga desisyon ang bubuo sa ating pamana at sa magiging direksyon ng mga susunod na henerasyon. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng video na ito, gusto naming malaman. I-comment ang salitang ikarunungan dito sa ibaba para ipakita na sinamahan mo kami hanggang sa wakas. Makakatulong ito sa amin na malaman kung sino ang tunay na nakakuha ng aral mula sa kwento ni Salom, at syempre, baka ma-inspire din ang iba na tapusin ang video. Tignan natin kung gaano karaming marurunong ang narito.